Yan, 3 hours and a half. Natin. Around 365. Tapos 3 hours and a half na. Tapos nilagyan din natin ng stuffing doon. Yeah, boy. Lagay na natin tubig tsaka yung stuffing. And then i-ano mo na sa oven for 3 hours and a half. Nikman ko na eh. Sarap. The next day. Yan, hello. Magboto tayo ngayon. Happy Easter nga pala sa inyo. At tayo boboto sa Sunday, April 19. Yan. Okay. Yan, matibay pa rin tong Honda 2005. Nag-iisip ako malapit nang mag-renew yung lease ko 3 years lagi. Na kukuha ko ng electric. Naisip ko yung BZ4X ba yun? BZ4X sa Toyota. All electric vehicle. Ano sa palagay mo? Comment naman kung meron kayong electric vehicle, kung lalo na pagka say Edmonton or North Canada kayo, no? Ano rin sa Toronto din kasi lumalamig din naman doon. Kung maganda sa lamig ang electric vehicle, paki-comment na lang. Okay? Yan, hintay pa natin yung kasama natin may makeup pa So, ayan na, parating na tayo sa gym nila. Ayan ready na yung card, vote card, tsaka yung ID, license card lang naman ata. Ayan ang first time voter, Canadian citizen, Canadian 60 cents na yan. This year lang, last year pala, last year ng December ata yan. Yeah, so ano lang, bago lang, Canadian 60 cents, pwede na siyang bumoto. Tamang tama, first vote. Kung dagdag ng ano kami, yung boboto namin ay secret. Mataas yung interest rate ng mga lease ngayon. Nakita ko sa Toyota 5.99, dati 3% lang. So mas mababa yung finance, pero i-finance mo yung amount, which is greater na ngayon. Nasa 50k na ata yung mga Honda CR-V na ano ngayon, mga bago ngayon, nasa 50k. Yung gas is nasa mid 40s. Kasi 36 lang ngayon nasa 40 na Tapos yung ewan ko, wala man atang full electric ang Honda CR-V ngayon. Ano lang, hybrid, but it's 50k. But I'd rather maybe just go sa Toyota, yung BZ4X. Nakita ko yun yung inaano ko, i-research ko, baka meron yung Canadian Black Book din, kunin mo yung value ng ano mo, 17 tayo ng car mo, which is ours is 2022 CR-V. It ranges between 29 to 32k daw ang value pa. So meron pang value. It adds up kung kasi parang babayaran nila yun para maging sa kanila pag sa Toyota ka kumuha. Tapos ilalagay nila dun sa formula kung paano mo either i-lease mo or finance. I believe they can do the math from their point, right? And then we're gonna ask for more, maybe tires, winter tires. It's a must. Studded dito, lalo na yung job ko is doing field service. So yan, dito yung botohan sa Royal Canadian Air Cadets Prince George. Kailangan natin magboto dito.
Yeah, we're gonna vote here. Vote right here. Yeah. Okay. Yan, dito tayo sa loob. Boto tayo. Antay muna tayo dito. Tingnan natin ito. Voted. Perfect. Yeah, you too. Yeah, it's very busy for voting. So, yeah, we voted. There's 5 parties, 5 or 6, I think. So I voted. Yeah, just let you know at the end. Medyo mas maraming nakapila dun sa lineup ni Esme. Kaya, dahil na lang natin siya. Sa kanya yung susi. A few moments later. Ayan o. Mali pala yung nap. Tapos na siya bumoto. First time voter ng Canadian election. Yes. And it's for Prime Minister. MP ang party ng MP, yung representative na members of the parliament ang binoboto. Kung sinong majority ang maraming MP na sa seats, ayun ang kumuha ng bilis seats. ditong mag-vote. Yeah. Bilis. Parang lang, hindi abot ng 1 minute. Done. Yung verification ng tinitignan Where yung we kagaya license lang. Dito sa bahay. Verification, tapos that's it. Hindi katulad sa atin, ang daming itchiburiching i-vote. Tapos sa atin magka-count pa ata, machine, may dayaan pa ata. Minsan ganun, lang, yung botohan dito, yung nasa cardboard lang parang ang daling kunin tapos palitan. Kasi may number yun, registered yung isang boto. Tapos kailangan magtugma yung number. Tapos yan nila. Parang yung sa union din nagbotohan kami, pero online. Nasa member portal. Ayan, tapos may certain lang hours kung boboto ka. Tapos magsara na. Ayun, parang dito rin. Kaso days dito kasi buong country to bumoboto. Ayan, so ayan, malaman natin ng mga policy, si Mark Carney ga-assume na siya na mananalo sila, magpo-form ng minority government, kasi yung mga nire-report ng CBC, manalo daw ang liberal ng minority government. Ibig sabihin sila yung maraming MP, pero according to seats hindi sila majority. Ibig sabihin pag may policy silang ipapas, kailangan ding idebate ng opposition. Ang opposition ngayon is conservative. Kaya naging minority rin pala dahil yung NDP nakipag-coalition sa liberal. So, and then yung opposition ngayon is conservative. Kaya may boses ang conservative, pero yung yung final na prime minister is kung sinong maraming seats sa government. Ayan, so boto na lang. Boto tayo ng advance sa April 28. After ng April 28 malalaman natin ang resulta. Yes. Shoutout. Ha? Shoutout ka. Hindi na. Ayan, may option pala na yung card is i-keep mo or
Sabi ko, i-keep ko as souvenir or i-ano daw nila, recycle or i-dispose. Yun. So, sabi ko, i-keep ko as for now, souvenir. Yan. Yan, in a couple weeks, tutubo na yung mga dahon dito. Yan. Yan, maulan dito sa Prince George. Sunday. So, pagkatapos ng magboto, punta tayo sa Costco. Tingin ng bike. Greens. Yan, may biko tayo. Yeah. Truck. Lasang bevel gum. Ayan, medyo umano na. Medyo lumabas ang araw. Palubog na rin. But yeah. Pero malamig pa rin. Magme-May na, April 20. Lamig talaga sa Canada. Walang ginawa kundi magreklamo na lang ng magreklamo. Dito tayo. So, sana mag-basketball kanina, kaso medyo malamig. Yan. Yan. Habang may araw pa, kailangan maglakad-lakad tayo. Half an hour. Every day, that's our goal. Sa trabaho, naglalakad din naman. Pero iba kasi yung nag-ano ka sa trabaho, nag-iisip ka. Gano'n ka na sa machine. Troubleshooting. Ayan, so nag-vote tayo kanina. Nung ano raw, nung Friday daw, turn out daw na over 1 million sa one day sa buong bansa. Total lang ng previous this election, mga 6 million, ganun. Close to 6 million lang pala bumoboto. Ano no, kung sa isang ano lang yun. But dati hindi masyado pinipay attention yung boto magboto mga Canadian. Ngayon, dahil sa gusto ng change, bumoboto na lahat o karamihan. And it's natapat din na Good Friday. So yan, at nag-ano rin, yung iba bago siguro mag long drive, nagboto muna tapos saka umalis kasi Friday daw pila daw grabe. So yan, alala ko nung sa Pilipinas, sa labas lang may court na agad. Ewan ko kung ganun pa rin. Basta aspalto sa Guadalupe, puntang Guadalupe Catholic School. You know, doon ako doon ako nag high school, sa Guadalupe Catholic School. Yan, shout out sa mga batchmates ko. Ay nga pala, si Leo Berrigiano, nagpapa-shoutout. Meron ata siyang condo for rent. So, yan, bago ko makalimutan. Leo Berrigiano, ano siya, teacher siya sa Indonesia, I think. Yeah, Indonesia. Tapos, andun na rin yung mga anak, tsaka teacher din yung asawa niya So, sila nakatira, tsaka meron silang pinaparent sa SMDHC ba yan? Sa Manila. Yan. So, yan. Shout out kay Leo Berrigiano. Lagay ko dito yung ano niya, yung Facebook profile niya. Ayan. Ayan, nahati yung ulap, maitim. Tapos may maliwanag dun. Pero yung hangin pa rin, malamig. Ayan. Mga uwak. 3. Mga masyal. Yan nila, pinutol nila yung mga dahon. Paano yan?
Paano yung sanga-sanga lang? Parang skeleton. Yan. Ganyan. Yan. Tahimik ng neighborhood dito. Parang walang ano. Ayan, ang ganda. Vancouver. Soup up o suit up? Soup. Tapos may Tacoma pa siya. Soup up sports car. So naniniwala ba kayo sa polls? Sabi ng mga government subsidized TV like CBC, lamang na si Carney sa polls. But you never know kung saan nila nakukuha yung polls. Karamihan ng polls nakukuha nila sa city, I guess, doon sa constituency, sa around sa CBC, around there. Pero yung mga sa rural, mga probinsya, hindi nila ata nakukuha yung polls ng probinsya, right? So we never know kung totoo yung polls. So we're just gonna learn from this election, when the election is done, and kung anong ang mangyayari sa ngayong April 28 after that. So yun yung madaming dapat i-fix immigration, yung LAMIA, temporary foreign worker, international students, yan. Pero syempre we support immigration. Ako immigrant din pero has to be controlled yung immigration, right? So kagaya nung kay Stephen Harper, na control niya, tapos we have to put a certain number of homes para sa mga international students, right? So hindi lang basta-basta dapat na mapupuntahin, kasi ang alam ko by 2030 liberals wants to make the population of Canada around 100 million, which is right now is 41 million. So there's going to be a big surge, right? So hindi natin malalaman kung saan nilagay yung mga extra 59 million. Yeah, so yun ang projected nila mangyari. Yung corporate, andyan pa rin naman yan corporation, but marami silang choices in terms of workers, right? So yun, bababa ang wages talaga, ang competition dadami. So if you really wanna get ahead, pero mahirap kung kararating mo lang dito sa Canada, but yung mga datihan na make a move, maybe become like an entrepreneur, right? If you've been procrastinating, tapos may dream ka na maging entrepreneur or own a business, maybe you just do it. At least you don't live with regret sa huli. Kasi yung mga ibang matatanda, pagka yung nasa deathbed na nila, isa daw sa mga regret is yung hindi nila try na gawin yung nag-pursue sa dreams nila. So might as well, you'll know, right? Nag-try ka or you die without trying. So hindi mo malalaman ang sagot kung magiging
successful ka nga o hindi. So yun ang mga dapat nating isipin, right? So ang pagka ini-imagine ko na 100 million ng people ang Canada, so sabihin natin Prince George is gonna triple up the population. It's 80,000 right now, so magiging 240,000 or close to 250k, right? So ang ano is 3 million, magiging 6 million ang sa Vancouver area. Ang Greater Toronto area, GTA T is 5-6 million, I think 7 million na, magiging 21 million. So how's that gonna work out? So na ano, yung bago ako umalis ng Ontario noong 2011, I think, for sale yun. Daming ginagawang mga bahay, yung sa Milton, Brampton. Ngayon puno na raw. So ayan, bagong for sale to, Jasper Street, 3390. So ngayon daw mas mahirap na rin magbenta ng bahay simula nung nagbago yung sa immigration. Nag-cut sila sa immigration, nag-cut sila ng IRCC employees, 3,500 ata IRCC agents ang kinat nila. So ang daming backlog. So we're looking ahead for this after the election, and to fight the tariff war from Donald Trump. So yung S&P stock market, a lot of countries are selling the bond, US Treasury bond, I guess. So yun, nag-cut sila ng mga selling sa mga US stocks. So anyways, dito na tayo, yun na lang muna, at hopefully don't forget to like, subscribe, and share, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga videos, and subscribe. Alright, have a good one. Bye.